alagang kapatid. Sina Gidget at Gisette ipinanganak na may butas sa ang kanilang mga puso. Araw-araw may nakaambang panganib sa buhay ng dalawang bata. Dasal ng kanilang mga magulang, may dumating na himala at balang araw mapaoperahan sila. Kamakailan may mga bata kaming nakilala. Sina Gidget at si Gisette. Sa edad ng kanilang kamusmusan, kapwa inosente ang dalawa na iginapo sila sa isang maselang kondisyon. Do you always have this? For my heart, because my heart is no one guide, so Jesus will be guide my heart. Makulit, masayahin, at bibo ang 6 na taong gulang na si Gidget. Bukod sa pagiging magiliw na bata, consistent honor student pa siya simula daycare. Active talaga siya. Pagdating sa school, hyper din siya when it comes to play. Makwento, madaldal. Akala mo kung titingnan mo lang minsan normal talaga siya, na wala siyang sakit. Balot ng pag-aalala ang inang si Beverly araw-araw at walang kamuang-muang si Gidget na kapag siya'y naglalaro, ang buhay niya'y nalalagay sa peligro. Isinilang kasi siyang may butas ang puso. Kung mabasa siya na sobra ng pawis tapos or matuyuan siya ng pawis sa likod at baka hikain siya sa sobrang ng laro niya. Kwento pa ng kanyang ina, muntik na raw bawiin sa kanya si Gidget. Kita na lang ng mami ko na parang hirap na siyang huminga. Nag-decide na tatakbo na ng emergency talaga. Sa ER, na IV na siya agad, diretso IV, tsaka oxygen. Yun yung unang nilagay na sa kanya kasi nangingitim na siya eh. Tsaka time to time, halos every 40 minutes noon, naka-nebulize pa siya. Kasi yung oxygen niya sa medyo humina na yung oxygen sa katawan niya. Almost 8 days sa ICU and then nilipat na siya ng ward. Doon na kumpirmang taglay ni Gidget ang tinatawag na patent ductus arteriosus. Ayon daw sa mga doktor, maaaring maging dahilan nito para lumaki ang puso ng bata at mauwi sa heart failure. Nung una, hirap tanggapin kasi pag sinabing surgery lang yung pinakalunas doon sa PDA niya, nahirapan kaming maghanap kung anong pwedeng gawin kasi pag sinabing surgery, medyo malaki-laki yung hahanapin, di ba? Noong time na yun, wala talaga akong kapera-pera. Simula noon, sinikap niyang mag-ipon para mapaoperahan ng anak. Pero ang pangarap na operasyon, mailap pa raw sa kanila ngayon. Actually, nag-request na rin kami sa barangay ng PhilHealth. Tapos, humingi na rin kami ng tulong dun sa PCSO, tsaka sa mga politiko. So, within that 2 years na hindi namin kayang buuhin yung unang hinihinging amount sa amin. Sa katagalan ng yung perang naipon, na unti-unti na rin nagagamit kasi nagkakasakit din siya habang nag-aantay din kami ng time na ma-opera siya. Sa kabila ng kanilang kalagayan, tila naiintindihan naman daw ng 6 na taong gulang na bata ang kanilang sitwasyon. Ano pang hindi mo nagagawa because you're sick? I can't jump and run. I don't need to shout. Bakit daw? Because Jesus will get sad and I'll be sick all day. Is it hard for you that you can't do all those things? What do you tell mommy? I'll just say to her when I want. When she said no, I'll just drink lots of water or 8 glasses. Tuwing nakikita ni Beverly ang anak na punong-puno ng buhay at hindi alintana ang karamdaman, lumalakas ang loob ng ina na patuloy na makipagsapalaran para kay Gidget. Gitnaan ng ginagawa niya, lalapit na siya at biglang yayakap. Do you cry whenever pag nahihirapan kang huminga? Or you don't cry? What do you do? I'll just tell mommy. And then, what does mommy do? Care for me. She will tell my lola and bring to the hospital. Tulad ni Gidget, ipinanganak ding may butas sa puso si Gisette.
hindi tulad ng mga batang naglalaro, tumatakbo at masayang ini-enjoy ang mundo. Si Josette nakulong sa karamdamang tila umagaw sa kanyang kamusmusan. Matamlay at lagi lang karga si Josette. Hindi rin daw kasi siya kayang mawalay sa paningin ng mga magulang kahit naglalaro lang. Dahil sa tuwing mahihirapang huminga si Josette, hindi tawag sa ina o sa ama ang kaya nitong sabihin. Iniiyak lang niya kasi hindi pa siya makapag-ano ng ano. Tapos inano niya yung dibdib niya, hinawakan niya. Tapos sabi niya, parang ano siya, nagmakakaawa, naghihingi ng tulong. Dagdag pasakit pa raw sa mag-asawa ang pagpapainom ng gamot sa bata. Pag magpainom kami sa pilitan, yung inano siya, hinahawakan, inano, tapos pinipilit, inano yung ilong niya para mapainom na siya ng gamot. Tinitsagaan namin kasi kailangan na gumaling siya para sa kanya yun. Sa kaso ni Josette, hindi lang puso kundi maging baga niya. Nagkaroon na rin ng komplikasyon. Kaya't konting iyak lamang maaaring maging sanhi ng mas malala pang kondisyon ng bata. Si Nanay Pamila, konting hikbilang ng anak, agad nang nakaalalay. Gustuhin man daw nila agad na mapa-opera ang anak. Ang halagang kinakailangan para rito, mukhang hindi pa nila kakayanin sa ngayon. Parang wala nga kami maano kasi syempre saan naman kami kukuha ng pera kahit pamasahe nga namin. Hello. Ngayong araw, iniluwas mula Iloilo nila Tatay Julibert at Nanay Pamila si Josette para makipagsapalarang ipagamot ang anak. Susunod, sa pagbabalik ng alagang kapatid, abangan ang bukas na naghihintay para sa mga batang may karamdaman sa puso. Are you free? No, Why? because my doctor is a test.